bang ipaska ng iyong mata kapalit ng pera? Yan ang pinilahan kamakailan ng mga tiga Bulacan. Pero may iba, kunukwestiyon kung hindi ba yan paglabag sa privacy ng mga tao. Para saan ba talaga ito? Sitwasyon po ngayon dito sa Plaridel. Halos hindi na matanaw ang dulo ng pila sa dami ng dumagsa kamakailan sa gym na ito sa Plaridel, Bulacan. Yan po, ang loob po. And pipila po sa loob, ayun. Meron daw kasi ritong namimigay ng pera. 1,000. Siyempre, binili ng pagkain. Pero kailangan nyo muna raw mag-install ng app ng kanilang kumpanya, magparehistro at saka iscan ang inyong mga mata. Sa isang kisap mata, instant pera. Kulang 2-3. Manganganak din yung asawa ko. Baka konting ipon din. Doon pa lang tayo, nag-cut-off na. Pero may ilang nababahala. Ba't mamimigay sila ng pera nang walang dahilan? May kumalat na rin po kasing mga balibalita na ibebenta po yung information. Nitong January 14, ang grupo nag-schedule ng iris scanning sa evacuation center na ito sa Bulacan, Bulacan. Kabilang sa mga pumila ang magkapatid na Elenita at Evangeline at ang 5 pa nilang mga kamag-anak. Easy money nga po talaga. Sa hirap po ng buhay, sino po ba magbibigay ng ganong halaga? Pero para makasiguradong hindi sila maluloko, Tanong-tanong muna kami. Nung sinabi na okay naman daw, magpa-register. bago pumila, in-install na nila ang app sa kanilang mga cellphone. Ito po yung apps. Ang kailangan lang naman po is yung username, currency, tapos phone number, active email po. Wala po siyang mga personal address, wala po siyang kinuwang ID. Ang ilan sa mga nagbakasakali, 3 oras na raw na nasa linya. Dahil tao dito nun, yung pila nila, lumampas pa doon. Finish po talaga namin dahil sayang po talaga. Nung nakapasok, sumalang muna sila sa orientation. Nakapag-download na po ba yung mga nasa taas? Yes. Ipinaliwanag sa kanila ang last step bago makuha ang kanilang pabuya. Kailangan muna nilang magpa-iris scan sa kung tawagin ay orb. Ang ating iris kasi, gaya ng ating fingerprints, may natatanging pattern na maaaring gamitin bilang identification o pagkakilanlan. Yung mga characteristics naman ng iris natin, meron tayong ridges at meron tayong folds. Yung kanyang arrangement, and it's very unique for each individual. Yung fingerprint kasi, meron tayong 40 markers lang. But with the iris, we can have about 250 unique markers per each individual. That's why it's very reliable when it comes to identifying the identity of each person. Nung nasa loob po ako, nagdalawang isip ako, naku, tutuloy ko ba ito? Na syempre, nagtaka din po kami na kailangan palang i-scan yung mata. Pwede pa kaming umalis or mag-back out pa. Ngunit dahil sa ipinangakong pera, kapalit lang daw ng pag-scan ng mata, Sayang din po talaga yung cash po na reward na makukuha po. itinuloy na nila ito ng pikit mata. Nainganyo rin po ako magpa-verify. Pandagdag din sa gasto sa pamilya namin. Isa-isa na silang sumalang sa orb. High-tech po talaga siya. Ang naramdaman ko, baka din po lumabo yung mata o magkaroon ng irritation. Pero hindi raw nila agad natanggap ang ipinangakong pera. 24 hours po siya bago makuha yung pera. Ang kanila pala kasing reward, cryptocurrency o digital currency. Bawat token may katumbas na halaga na kailangan muna nilang i-convert bago maging cash. Ang mag-anak, pinag-install daw ulit ng app para magawa ito. Bali, dito po siya napupunta yung token po. Isisend ko lang po siya dun sa trading apps na ginagamit ko po. So, withdrawing ko po, i-convert ko po siya as USDD or parang dollar. Magsisend sa amin sa bangko. At nung i-convert daw nila ang natanggap na token sa kanilang app, Nakita na po namin yung pera namin sa cellphone namin. Eto na peso na po kada isa sa kanila nakatanggap ng mula 2,100 hanggang 2,500 pesos. Legit na legit po, 100% po. Na may makukuha po talaga kayong cash dito. At meron pa raw silang dagdag na reward na makukuha kada buwan sa loob ng 1 taon. Si Je nakatanggap ng additional na 48.50 tokens. Ang worth pa po niya is 3,460. Hahatiin pa po siya buwan-buwan hanggang maubos po itong 48.50. Napakalaking bagay na po yung makatanggap ng ganong halaga po. Kasi po may laman po akong anak. Ginamit namin dalawa sa puhunan na pinangtinda namin. Nag-alinlangan man kami, pero may pinuntahan naman yung pera. Yung siguro kung wala din yun, mangungutang siguro kami ng pampuhunan. Pero ang tricycle driver na si Henry, matapos sumailalim sa lahat ng requirements,
ang natanggap daw niyang dagdag na 48.50 tokens na naglalaro ng mahigit 3,000 pesos. Hindi naman po na-withdraw. Baka yung account mo, mabuksan nila, di ba? Makuha yung laman ng pera mo. Baka daw gamitin sa mga modus. Kaya ang balak ngayon ni Henry, i-delete ang ininstall niyang app. Hindi na po ako aasa na may monthly ako na makukuha. Ayun po siguro yung scam para sa akin. Pinaasa lang yung tao. Ayon sa aming pagsasaliksik, ang nasa likod ng proyektong ito, ang World na inilunsad July 2023. Ang isa sa mga nagtatag nito, ang CEO o Chief Executive Officer ng kumpanyang OpenAI na si Sam Altman. I hope that a protocol like World will be an interesting way that people can transact with each other with AI systems. Mula nung inilaunch ang World, milyon-milyon na raw ang nag-sign up para ipascan ang kanilang mga iris, kapalit ng isang digital ID at libreng cryptocurrency o yung token na pwedeng ang papalitan at gawing pera. Pero March 2024, binan ng gobyerno ng Spain at ng Portugal ang World at ipinatigil ang pagkolekta nila ng personal data mula sa mga residente. Habang sinuspindi rin ang operasyon ng World sa Kenya, sa Africa, noong nakaraang Agosto. Ano ba talaga itong iris scan na ito na may kapalit na pera? May dapat nga bang ikapangamba ang mga nagpascan ng kanilang mga mata? Ibibenta po yung information. Ang kinatawa ng kumpanya, magsasalita na. Anong nanakawin sa iyong impormasyon? Ikaw, magpapascan ka ba ng iyong mata kapalit ng pera? Walang kukurap! Susunod na! Magpapascan ka lang ng iyong iris. May kapalit na raw mahigit 2,000 piso. Ito raw ang kondisyon, kaya ang mga taga Bulacan pumila at kinagat ito. Pinush po talaga namin dahil sayang po talaga. May kumalat na rin po kasing mga balibalita na ibibenta po yung information. Para mabigyang linaw ang mga haka-haka, nakipag-ugnayan ng aming team sa mga nangangasiwa ng proyekto dito sa Pilipinas, ang World. Ayon sa kanilang spokesperson na si Attorney Enrique de la Cruz Jr., nagsagawa sila ng iris scan para mapatunayan na ang nagparehistrong user, mga totoong tao at hindi artificial intelligence o AI. Mas accurate siya kaysa sa facial recognition, kaysa sa fingerprint. Yung scan mo ay kino-convert nila into an alphanumeric code. Walang hihinging impormasyon sa'yo ha. Tatanungin lang kung ano birthday mo para malaman kung ikaw ay above 18. So hindi ini-store ang picture ng iris. Layon daw ng World na maglunsad ng isang digital identity system. Ang sino mang magsa-sign up o lalahok sa World makatatanggap ng tinatawag nilang World Coin Token, isang uri ng cryptocurrency. Pero bakit naman kaya sila namimigay ng pera kapalit ng pag-iris scan? A marketing tool. Pag na-verify ka, pwedeng magkaroon ka ng access dun sa produkto ng World, which is the World Coin. Para sa mga hindi pamilyar, ang cryptocurrency ay digital na pera. Gaya ng tradisyonal na pera, pwede itong gamiting pambili o pang-invest. Yung value niya nag-iiba because may exchange rate. In other countries, accepted na kasi yung cryptocurrencies. Dito sa Pilipinas, parang medyo mas unknown pa eh. But we're getting there. Hindi siya scam. Makabago at hindi pamilyar, tama. Ibebenta kasi yung details nyo sa black market, kaya mas malaki kikitain nila. Safe ba yan? Yung iris scan, hindi nakalagay kung sino ka, walang pangalan, walang address. So, anong nanakawin sa iyong impormasyon? Sa ibang bansa daw is binaban. Hindi siya paglabag sa data privacy right. Voluntary ang pagbibigay at walang personal information na hinihingi. At dumaan ito sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Samantala, ang NPC o ang National Privacy Commission naglabas ng pahayag na mag-ingat sa isinasagawang iris scan sa Bulacan. At kahit nag-issue raw sila ng Certificates of Registration sa naturang grupo, hindi raw nangangahulugan na pinahihintulutan o aprobado nila ang paraan ng data collection.
Ayon pa sa NPC, ang biometric data gaya ng iris scan ay sensitibong personal information o data. Kapag ito kasi ay nanakaw, maaaring magdulot daw ito ng privacy at security risk para sa isang tao. Batay po sa datos ng SEC, ang world po ay hindi rehistrado sa Pilipinas. Parati pong pinapaalala ng SEC na lagi lang makipag-transact sa mga rehistradong korporasyon, maging mapanuri. There's no need to register the company in the SEC since it is a technology provider with no business operations in the Philippines. Hindi ko siya masasabing 100% secure. Ang problema kasi dito is kung paano nila sinesecured sa database yung mga information. So kahit kasi dinilit mo siya, hindi naman siya totally deleted agad. Kasi meron tayong tinatawag na backup. So may possibility na mahack din siya. Wala namang problema kung ipoprovide mo yung mga personal information mo or yung iris. Ang mahalaga lang is dapat kung safe ba talaga. There was never a recorded incident na merong danger na nangyari when someone was using an iris scan. Hindi natin siya basta-bastang pinamimigay na information because it's very unique for every individual nga. So pwedeng magamit siya sa mali pagka napunta siya sa mga maling tao. Meron po kaming ginagawang online investigation and cyber patrolling na rin since may nakita po kaming mga news and posts regarding that matter. As of the moment, sir, wala po pong data or na-record na incident ang PNP Anti-Cybercrime Group na ginagamit po yung iris scanner. If ever naman po, kung meron mabibiktima, then they can go here sa PNP Anti-Cybercrime Group office para po mag-report. Lahat ng bagong teknolohiya nakakatakot. Sa huli, ang paraan para maproteksyonan ang ating sarili ay aralin natin bago natin gamitin. Bago kami pumasok sa ganyan, suriin mo na lang mabuti para walang sisihan. Huwag tayong maghahaman dun sa konting isinusuhol sa atin. Kung ano man yung intensyon nila, sana naman po yung maganda. Saan ito sa Cebu na sa unang tingin para lang bakanting lote? Yun pala, may nagkukubli ritong butas patungo sa isang kuweba ng natatagong yaman. Pagtawid sa Mandaue-Mactan Bridge sa Cebu, pagdating sa isla ng Lapu-Lapu, sa gitna ng mga pabrika at mga bahay sa Barangay Paho, may bakanting lote sa gilid ng tulay na kung titigang maigi, doon lang mapapansin ang butas na ito. At sa loob daw nito, may natatagong kayamanan. Ang bukana nito, nasa 8 metro lang ang lapad at kapag pinasok, may 2 itong lagusan na parehong may 13 baitang pababa. Pagkalagpas ng makipot na daan, pagdating sa baba, may napakalawak na bulwagan. Dito, may mesang gawa sa bato. Sa sahig naman ng kuweba, may pormang tatsulok. Nasa dulo, may parang bathtub. Habang sa loob naman ng tatsulok, may 2 balon. Ang balong hugis bilog, nasa 4 feet ang lalim. Habang ang balon na hugis parisukat, 1 foot lang ang lalim. Pagtingala, may rock formation na may tumutulong tubig na sinasalo ng mga balon. Ang mag-asawang Renato at Lorna na nakatira 300 metro lang mula sa kuweba, araw-araw bumababa rito para mag-igib. Paghuga, paglabaon, pangilo. Hindi man siya madulas at hindi makati. Puting-puti ang labahan. Magtiis na lang kasi walang tubig doon sa tinitirahan namin. Si Jasmine, ang caretaker ng kuweba na siya ring araw-araw na naglilinis sa loob. Kasi yung mga tao, minsan naliligo sila, itinapon nila yung mga sachet ng shampoo. Ako yung naglilinis talaga. May bahay naman daw noon si Jasmine, pero dinimolish ito noong 2021. Dahil wala siyang pang-upa o pang-renta, sa kuweba na muna siya solong sumilong.
Ang sulok na ito parang pinakakwarto ni Jasmine. Maraming lamok, madilim. Mahimbing talaga ang tulog ko dito. Yung ingay sa labas ay hindi ko maririnig. Hindi naman sila nakatira ako dito. Hindi na-notice ng mga barangay officials at yung city government na merong gumagamit doon sa loob. Hindi naman siya pinagbabawalan. Pinabayaan na lang. Wala namang mga destructive in terms of yung sisira yung cave. Pero sino nga ba ang gumawa ng mga istruktura sa loob ng kuweba? Ayon sa local historian na si Michael, ang kuweba sa Barangay Paho, pinaniniwala ang ginamit noon pang panahon ni Datu Lapu-Lapu. According to oral tradition, yung kuweba na ito is connected to Punta Enganyo. Pwedeng dito dumadaan si Lapu-Lapu. So pwede siya ditong nagtatago from mga kalaban niya. May malaking naging papel din daw ito o kontribusyon noong World War II. Sinasabi ng mga ninuno namin, doon sila nag-stay during the World War II kasi malawak yung nasa loob ng kuweba. Noong dekada 80 naman, dito raw nag-iensayo ang mga nag-aral ng martial arts. Ginawang karate club. May ilawan pa nga yun sa loob para during nighttime, pwedeng mag-practice yung mga tao na mahilig sa martial arts. Pero natigil daw ang training nung may isang religious group na nagtatag ng simbahan dito. Ang Ginoo manaakan nimo, bulahan ang God's Doctrine Church. O bulahan man usab ang Mula 1985, dito kami ginawa naming simbahan. Pag lumapit ka lang dito, parang yung mga problema mo mawawala ba? Ang nagtatag daw ng kanilang simbahan, ang tinatawag nilang si Inday Ala. One time daw, pumunta siya dito sa Lapu-Lapu. Nakita niya itong kuweba. Sabi ng boses na bumaba ka doon, pasukin mo yung kuweba. Inutusan daw ng boses si Inday Ala na maghukay sa kuweba. Meron daw siyang nadiskubre. Nakita nila yung imahe ng Bahal nga Birhen. Kaya tinawag nila ang kuweba na Cueva de Mayala. Kasi yung Miyala sa Birhen Maria yan eh. Ang grupo, ipinarenovate din ang kuweba. Ang mesang ito na gawa sa bato ang nagsilbi nilang altar. Simbolo to ng Trinidad Santissima, Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, Diyos nga Espiritu Santo. Habang ang hinukay nilang balon at pinagawang bathtub sa dulo ng tatsulok, may tubig daw na di umano milagroso. Yan gumagaling. Tapos yung iba naman na alam nila na nakakagaling, di sinubukan nila, tapos gumaling naman sila. May mga studies po na nagsasabing yung carbonate pwedeng makatulong sa ating mga balat. Ngunit kung yung mismong kuweba po na pinanggagalingan ng tubig ay hindi pa natetest, hindi po talaga natin malalaman kung siya ay safe para sa tao. Pero merong ibang haka-haka. There's some speculations that they're doing some treasure hunting. Front lang yung religious group. Kasi yung mga Hapon dati, napunta sila dito, may mga bit-bit sila na warlords. Yung isip ng mga tao, pagpunta nila dito, sa kuweba talaga tinatago. May nahanap na bang kayamanan sa kuweba? Walang na-divulge na information na meron talagang nakuhang mga treasures. Kwento-kwento lang. Wala talagang nakukuhang treasure dito. Pero ang talagang kamangha-mangha raw sa kuweba, meron ritong 3 lagusan na kumukonekta sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Ang lagusang ito, nasa 11 kilometers ang haba at ang labasan nito, Barangay Punta Enganyo. Kung iisipin natin, pwedeng dito dumadaan si Lapu-Lapu galing Enganyo kasi adjacent lang yung sa Mactan. Ang pinakamahaba naman sa mga ito, aabot daw ng Barangay Guadalupe na nasa kabilang isla na ng Cebu. Hindi siya imposibleng mangyari pero delikado pa ganyan. Yung lagusan na yun, talagang dadaan yun sa tubig. Habang ang pinakamaiksik sa mga lagusan, 1.5 kilometers lang. Ang kabilang dulo matatagpuan sa ilalim ng altar ng simbahan ng Birhen sa Regla. Pinuntahan ng aming team ang simbahan ng Birhen sa Regla at kinumpirma nilang dito nga ang tagos ng isang lagusan. Ito yung pintuan ng kuweba papunta pababa. Noong una, yung lumang simbahan pa, dinadaanan ito ng mga tao pumupunta doon sa baba. Pero noong nirobit na ang simbahan, ito ay sadyang tinakpan nila, ginawa nilang permanently closed
para na wala na makakapasok at wala na makakalabas. Kasi slim lang yung margin of error. One wrong move, pwede kayong madisgrasya. Kaya ang bukana ng Lagusan, sinimento. To prevent casualties sa mga magtatangkang mag-explore ng cave. Taong 2011 naman, ipinasara ang kuweba matapos mabili ng isang pribadong kumpanya ang lupang sakop nito. Pero patuloy ngayon ang negosasyon ng local government unit ng Lapu-Lapu para formal na itong ibigay sa kanila. If possible, i-donate na lang yung kuweba to preserve the cultural heritage. Kaya kung titignan natin yung actual location ngayon, hindi siya naisama sa fencing. Since the cave is adjacent to the bridge part, it will add attraction to the development of our tourism. Napakarami pa rin talagang pwedeng madiskubre sa ating mga bayan-bayan. Malay nyo, yung inyong mga dinadaan-daanan lang dyan at hindi pinapansin, may malalim din palang kasaysayan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.